dapat managot ang buhay. Bakit? Mga kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi! Kamusta po kayo? Ako po si Romeo Porquis, veteranong general at patuloy na sundalo ng bayan. Wala ho dapat ako dito ngayon dahil 40 anyos na ako servisyo sa bayan, sa ating militar. Pero alam naman natin na ang ating bayan ay lumuluha at nagdurusa. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat nating pahayag sa mga taong namumuno sa atin. Ang United People's Initiative po ay binuo natin dahil sa mga nangyayari sa bayan at tulad dito. Ang United People's Initiative ay nagsusulong ng mga dikain para sa kabutihan ng ating bayan. Mayroon mga nagsasabi sa akin na ako po daw ay nagbuo nito dahil ito ay may political na intensyon. Ang United People's Initiative po ay isang movement, isang kilusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating batas. Kinasuhan po ako na sa akin ni General Garcia dahil sa paglalahad ko ng mga katotohanan. Wala po sa akin yun. Ang tao ko akong makasuhan, ang tao akong makulong, handa rin akong patayin. Inialay ko ang buhay ko sa ating bayan. Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Ginagawa po natin itong mga protestang ito dahil gusto natin umupong presidente, si Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po akong bumuo ng alyansang ALTAB, Alyansang Duterte Bongbong. Hindi ho alyansang Duterte Cayetano, alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, ito ang nakaraang eleksyon sa presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers po, binuo namin ang PBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po noong 2015, nag-umpisa na kami mag-organisa. Nagkaroon ng mga programa, PBM 2.0 para sa kampanya ni PBM sa 2026 at 2022. Wala pa siya katandem noon. Noong nag-decide si Inday Sara na makipagtambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin BBM Sara 2.0. Kaya sinasabi lang Duterte o hindi ho. Ang ginagawa natin dito, wala akong kasamang politika. Kaya ho ang UPI, pinatunayan po namin ito ng maraming beses. Patunayan po, minsan lang po kami nakita ni Bibi Sara nung kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, dito ho kami nakita. Mag-check nila yan sa technology ngayon. Kaya itong ginagawa ng UPI, hindi po ito, advocacy po ito. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagturos at tumatangis ang ating bayan nang hihingi sa atin ng saklolo at kalinga. Samantala marami sa atin ng lugmok sa kahirapan. Maraming walang makain na puputo. Maraming na nangamatay, nalulunod sa baha. Nasisira ng pananim. Nawawalan ng hanap buhay. Itong mga perang pambayan, ginagamit nila sa kanilang pansarili. Ninanakaw nilang pera natin na sana yung mga pera ngayon ay para sa kabutihan ng mamamayan. Lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon, noong September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate 4 sa Capitaldo. Ipinagpapawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo, no manis, meron ho mga speakers namin
na umalis. Ayaw po namin ganito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi lang yung mga congressman ay involved sa malaking matinding korupsyon na ito. Napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program, nag-submit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's Budget ang katawag doon sa NEF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, ganyan, kinatay-katay yung kanyang budget. Pinawasan ng 15 billion ang AAP Modernization Program. Sana inilagay nila doon sa kanilang mga pork barrel. Sinasabi ng Supreme Court, bawal na po ang pork barrel, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, police, mga teacher, kasama doon sa programa ng budget ang Pension and Gratuity Fund. Yung mga mag-retire o yung mga may mga dapat tanggapin na mga tao dito, yung mga leave, accumulation slip, doon lang kukunin ang budget na yun. Anong nangyari sa sa Pension and Gratuity Fund? Nagsabit ang Pangulo ng 232 billion noong 2025. Anong ginawa sa Kongreso? Pinawasan ng 92 billion. Pinawasan ng 92 billion. Ano mangyayari pagka binawasan mo yung mga pension and gratuity fund? Marami kayo yung dapat na tatanggap sa taon na yun. Wala sila matatanggap dahil walang pondo. Ipoprogram i-schedule pa yan sa susunod na taon para makatanggap sila. Ganon po ang nangyayari. Okay. Kaya itong mga insertions na natawag, insertions, ano mga insertions na yan, pork barrel po yan. Alam naman natin. Okay? 100 billion na. Kaya ang ating mga sundalo, lalo na, tinaas ang kanilang subsistence sa awas ng 200. From 150 pesos to 350 pesos. 200 increase. Saan galing yun? Doon din sa AP Modernization Program dapat, sa Armed Forces po dapat yun. Doon din sa PGF, President Gratuity Fund. Para lang, binigyan ng Kendi, akala mo, nagpapasalamat ka, masundalo natin tuwan-tuwa. Hindi lang galing din sa AP budget yun. Ganun nangyari. So gano'n. Ngayon, bakit hindi dapat managot ang Presidente? Dapat managot ang Presidente. Bakit? Yung ginawa nilang mga Kongreso, Congressman, nung kinatay-katay nila yung kanyang budget, punta sa ICAM, in-approve yung mga small committee, minajik nila doon. Kung ayaw sana ng Pangulo yun, hindi dapat in-approvehan yung budget na yun. In-approvehan niya. Ibig sabihin, kasama siya doon. Meron, hindi lamang siya command responsibility, kundi moral responsibility. Ngayon, galit na galit yung mga mamamayan. Yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa barya-barya. Marami papakay sa mga sa mga kanilang mga pamilya. Ganun nangyari. Ninakaw ang mga pera, pati mga pamilya nila, pinangangalandakan pa ang pagdanakaw nila. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon, trilyon na po. Hindi pa po ba tayo na matatapa magagalit sa ganun nangyari sa ating bayan? Mahal ba natin talaga ang ating bayan? Ito ba itong nangyayari sa atin? Kailangan ito, ngayon mga kabayan, panahon na. Panahon na para ipahiwatig, hindi lang natin ipahiwatig, isigaw natin. Hindi naman ating pagkamuhi sa nangyayari sa ating bayan, kundi ang ating vote at galit sa mga ganitong mga mantarambong. Mga tao, pinagkatiwalaan natin, pero ang halip na tayo tulungan, ginawa nilang pang sarili ang mga budget na para sa atin. Ginawa nilang palabigasan ang kaban ng bayan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili. Kaya mga kababayan, panahon na. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos, sabi niya, kung hindi ako Pangulo, sasama daw siya sa mga protest rally na ganito. Okay?
Narinig niyo ba yun? Ano gusto niyo gawin? Papuntahin natin siya dito o para sumama sa atin ng protesta? O mag-resign muna siya para makasama siya para hindi siya presidente? Makasama sa atin kasi sabi niya, kung hindi siya presidente, sasama siya sa atin sa protesta. Okay. Ngayon, tayo lahat ay ginagarantiyan ng ating konstitusyon na ipahayag ang ating grievances, ang ating hinanakit sa gobyerno. Ginagarantiyan ko yung konstitusyon, sinasabi ng mga nauna nagsalita. Tira ng piling, di balik! Kasuhan na tayo, kasuhan. Pati yung Marcos resign eh, bawal na raw po, kasuhan na raw po. Pananakot lang po yun. Huwag kayo maniwala doon. Ngayon, yung mga kapulisan, yung mga military, hindi naman kayo presidente. So kayo, inaanyayahan namin na sumama dito para sa protestar namin na ito. Alam namin, ang damdamin ng mga pulis, military, mga teacher, kung ano na dyan. Alam natin, yung ordinary Pilipino, ang galit at buot sa nangyayaring korupsyon na ito sa ating bayan. Kaya tayo ay magsama-sama, mga kababayan, ipaglaban natin ang katarungan, ang katotohanan, panagutin ang lahat naman nagtaksin ng tarambong at naglapastangan sa ating bayan at ibalik ang katambatan at moralidad sa ating bayan. Mabuhay kayong mga Pilipino! Mabuhay kayong mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Maganda na rin lahat sa inyong